sino ang tunay na anak ng Diyos. Okay? So, yan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Sino ang tunay na anak ng Diyos? So, ang ating pag-aaralan ay hango sa letter of John. Ang John ay tatlo po yan. Merong 1 John, 2 John, and 3 John. Okay? So, ito ay letter ng ating kapatid na si Saint John. Okay, diyan po natin kukuhanin ang ating pag-aaral. So, our topic is the true children of God. Ang tunay na anak ng Diyos. Okay? So, again, dito po tayo kunin ang most of our text tonight dito sa letter ni Saint John. Okay? First, second, and third. First text natin, kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Okay? Sa 3 John, verse 11. Kasi ang 3 John ay isa lang ang chapter niyan. Kaya, sa verse 11 kaagad tayo. Ang sabi diyan, minamahal, huwag nang tularan ang masamang halimbawang ito. Ang tularan mo ay ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Okay? So, ang tunay na anak ng Diyos ay ano? Ang gumagawa ng mabuti. Okay? Ang gumagawa ng mabuti. So, kapag tayo ay tunay na nagbalik loob sa ating Panginoon, ang tawag po dyan ay anak tayo ng Diyos kung gumagawa tayo ng mabuti. Okay? So, ito po yung unang-una. Sino ang tunay na anak ng Diyos? Yung gumagawa ng mabuti. Okay? So, kapag tayo ay nagbalik loob sa ating Panginoon, tinanggap natin ang kapatawaran, okay, na ibinibigay ng Diyos sa atin, nagbalik loob tayo sa Kanya, nais ang Panginoon na huwag na natin tularan ang masama, bagkus ating gagawin ang mabuti. Okay? Ating gagawin ang mabuti. So, ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Okay? Yan ang sabi ng 1 John, 3 John, verse 11. Okay? Another is, makikita natin yan sa 1 John 1:6. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit tayo'y namumuhay naman. Ngunit namumuhay tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Okay. 1 John 1:6, ang tunay na anak ng Diyos ay namumuhay sa katotohanan. Namumuhay sa katotohanan. Alright? So, basahin ko po hanggang verse 9. Okay. Sa verse 6. Kung sinasabi natin tayo ay nakikiisa sa Panginoong Yesus, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi na namumuhay ayon sa katotohanan. So, hindi dapat tayo namumuhay sa kadiliman, bagkus namumuhay sa katotohanan. Yun po yung number 2,
na kung tayo anak ng Diyos, hindi na tayo namumuhay sa kadiliman, bagkus tayo ay namumuhay sa katotohanan. Okay? Ano ba yung katotohanan? Ang salita ng Panginoon. So ito'y number 2. Okay? Ang anak ng Diyos ay hindi na namumuhay sa kadiliman. At namumuhay na sa katotohanan. Okay? Kasi tayo mga Pilipino, kung tawagin tayo ay the only Christian in Asia. Alam nyo, masakit ito dahil marami ang pumupuna sa atin na tinatawag nga tayong Christian country, kaya lang namumuhay sa kadiliman. Okay? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Okay? Kaya ito'y number 2. Kung tayo anak ng Diyos, hindi na tayo namumuhay sa kadiliman, bagkus tayo ay namumuhay na sa katotohanan. And pangatlo, ang tunay na anak ng Diyos ay nandyan sa 1 John chapter 2, 3-6. Okay? Chapter 2, 3-6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Okay? So ito po yung pangatlo. Sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Okay? Ito po yung pangatlo. Ang tunay na anak ng Diyos ay sinusunod ang utos ng Panginoon. Kung kaya't ibinigay niya yan ang salita niya. Doon sa Matthew 4:4, ano sabi doon? Men shall not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. Kaya ibinigay niya ang kanyang salita para nagbalik tayo sa Panginoon, pero hindi natatapos doon. Tayo ay patuloy na kumakain. Kaya nga may tinatawag tayong quiet time or Bible study, personal Bible study, personal Bible reading. Kung tawagin natin sa other terms ay devotion. Meron po tayo at ang Panginoon ay nagkaroon ng pag-uusap sa pamamagitan ng panalangin at siya naman ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag tayo nananalangin, tayo humihingi sa Diyos o nagsasalita sa Diyos. Ngunit, ang pangungusap ng Panginoon ay ang kanyang salita. At habang ito ay ating binabasa, nakalaan, ready ang ating puso't isip na sumunod sapagkat ito yung parang kompas natin o ito yung ating gabay, ang kanyang salita. Kaya, ano yung pangatlo? Na tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. Paano ka makasunod? Mag-aral ka. Magbasa ka. Makinig ka sa katulad nitong mensahe. Okay? At gusto ko namang kayong paalalahanan na napakarami tayong mensahe sa YouTube na ito o sa channel na ito sa ating YouTube. Nandyan lang yung link. Okay? So, just search Merwin Bakay at makikita niyo doon, napakarami po tayong teaching makakatulong sa atin, magiging gabay natin para sumunod sa Panginoon. But higit sa lahat, give time to meditate, to study the Word of God so that you may be able to follow it. Okay? Kaya, doon sa Deuteronomy, chapter 6, doon sa whole chapter na yon, makikita po natin na ang salita ng Diyos, ang sabi niya ay ating ituro pa nga sa ating pamilya, sa ating mga anak.
isulat natin sa hamba. Isulat natin sa trangkahan natin. Isulat natin sa gate natin. Ipulupot natin sa ating kamay, sa ating ulo. Yan ang paalala ng ating Panginoon sa atin. Ano ibig sabihin nito? Para tayo ay matuto, ma-memorize natin, at magiging gabay natin. Okay? Sa ating pamumuhay. At anong tawag doon kapag tayo sumusunod? Anak ng Diyos. Okay? Kaya, alam niyo, napapahiya ang Panginoon kapag sinasabing Kristiyano ka, okay? Nagbalik loob ka sa Panginoon, sinasabi mo anak ka ng Diyos, sinasabi mo Kristiyano ka, pero napapahiya ang Diyos kapag ikaw naman, tayo naman, ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Okay? Napapahiya ang ating Diyos. So ito po yung pangatlo. Paano natin malaman na tayo ay anak ng Diyos? Okay? So, diyan sa yan. Sa 1 John chapter 2 verse 29. Okay? Atin pong basahin. 1 John chapter 2 verse 29. Okay. Yan. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ulitin ko po. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Ito po yung pang-apat. Alam natin na ang ating Panginoon ay matuwid. Dapat, ang sabi nga ng Banal na Kasulatan, dapat din ninyo malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Okay? So ito po yung pang-apat. Gumawa po tayo ng matuwid. Let's do righteousness. Okay? Let's live a life of righteousness. Ito po yung number 4. Gumawa po tayo ng matuwid. Again, this is number 4. For us to know na tayo nga ay anak ng Diyos. Pang-apat, gumawa po tayo ng matuwid. Okay? Gumawa po tayo ng matuwid. Kaya nga may sinasabi po tayong testimony, life testimony, or patutuo natin. Okay? Dati eto ka, pero dahil ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, gumagawa po tayo. Kaya nga sabi ni Pablo ay strive to walk with Him. Strive to follow our Lord Jesus Christ. Kaya nga yung term na Lord or Master, kapag sinabi mo siya Lord, ay sumusunod ka sa Kanya. Kapag sinasabi mo siya yung boss o siya yung master, no choice but to follow Him with love. Okay? Dahil ang Diyos natin ay matuwid, ang Panginoon natin ay matuwid, ang bawat sumusunod sa Kanya ay namumuhay ng may katuwiran. So ito po yung pang-apat. Namumuhay tayo ng may katuwiran. Okay? Namumuhay tayo sa katuwiran. Another is sa 1 John 3 verse 5. 1 John 3 verse 5. Basahin ko po. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Okay. Sa verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino bang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni nakakakilala man sa Kanya. Okay. So, dun sa verse 5 muna, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawingin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 2 points ang makikita po natin dito. Ang anak
ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Okay? Nananatili sa Kanya. This is number 5. Marami kasing Kristiyano, tayo, mga Pilipino, kadalasan, Kristiyano tayo sa loob ng simbahan. Okay? Kristiyano tayo sa loob ng simbahan. Pero paglabas natin, napapahiya ang ating Panginoon. Bakit? Nananatili lang tayo kapag nandun tayo sa loob ng simbahan. Pero ang nais ng Panginoon, doon po sa John chapter 15, manatili tayong Kristiyano. Manatili tayo sa presensya, manatili tayo sa salitang anak ng Diyos. Hindi pwede dito yung pabago-bago ang isip. Okay? Kasi, again, nasasaktan ang Panginoon. Tingnan niyo yung verse 5. Ito yung basis natin why we should remain in the Lord. Bakit tayo nananatili sa Kanya? Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Dapat lang tayo manatili sa Kanya. Bakit? Inalay niya ang Kanyang buhay para pawiin, para tubusin ang iyong buhay, ang iyong kasalanan at tubusin ang aking buhay. Ang Panginoong Yesus ay napakasarap ang Kanyang buhay sa Kanyang trono. Okay? Siya ang may-ari ng buong universe. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang nagmay-ari ng lahat ng bagay. Pero anong ginawa po niya? Iniwan niya ang Kanyang trono. Nagkatawang tao siya. Inalay niya ang Kanyang sarili para tayo pawiin. Okay? Para tayo tubusin. To redeem us. Kung kaya, ang nire-require ng Panginoon is atin din iyalay ang ating buhay sa Kanya at manatili tayo sa Kanya. This is number 5. At number 6 is, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ito po yung pang-anim na bilang anak ng Diyos, ang nananatili sa Kanya, okay, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano ang karugtong niyan? Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakikilala man sa Kanya. Okay? So, ang linaw-linaw po ang salita ng Panginoon. Tayo, na sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos, hindi dapat tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Ang linaw po ang salita ng Diyos. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. So, napakadali malaman kung sino yung anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos nananatili sa Kanya at nagpapatuloy sa pamumuhay under the lordship of our Lord Jesus Christ. Okay? Ngunit, kung tayo po ay bumabalik sa dati, samantala tinubos na tayo, inagaw na tayo. Ang sabi ni James ay, or Jude, doon po sa letter ni Jude, snatch. Kinuha tayo ng Panginoon. Inisnatch tayo ng Panginoon sa kamay ng demonyo. Binawi na tayo. So, hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga may tinatawag tayo, transformed life. Binago ng Diyos. Dati, ito yung patutunguhan mo, pero nung nakilala mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, tinanggap mo siya sa puso mo, tinanggap mo siya sa isip mo, hindi na tayo nagpapatuloy. Kasi bumaba nga siya para tayo tubusin sa ating pagkakasala. Ang lahat ng nagkakasala ay patungo sa impyerno. Pero dumating si Kristo, namatay sa cross, para bawiin tayo, tubusin tayo. Siya'y nabuhay magmuli, umakyat sa langit, naghahanda na siya ng mansion, ng heaven, para sa atin. Kaya ano yung binibigay niya?
eternal life. Buhay na walang hanggan. Buhay na kasiya-siya. Okay? So this is number 6. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Dito makikita ang anak ng Diyos. Kaya, nagsisikap na tayo. May pagsisikap sa puso natin to transform our mind, to transform our heart, to keep on moving forward, to be transformed every day. Every time we read the Bible, God speaks to us through His Word. Every time we hear teaching, preaching like this, okay? Patuloy po nating binabago ang ating isip, ang ating puso, ang ating kilos. Okay? Kasi ang linaw ang sabi ng salita ng Diyos, ang anak ng kadiliman, ang anak ng dyablo, ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya napakadali po malaman kung sino anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, nagpapatuloy na ngayon sa kalooban ng Diyos. Nagpapatuloy na ngayon, sumusunod sa Panginoon. Okay? So ito po yung pang-anim. At dyan po sa verse 10. Chapter 3, verse 10. 1 John chapter 3, verse 10. Ito po ang sinasabi. Dito natin nakikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Okay, ito po yung number 7. Paano malalaman na tayo anak ng Diyos? Kung tayo gumagawa ng matuwid at nagmamahal tayo sa ating kapwa. Okay? Nagmamahal tayo sa ating kapwa. Kaya nga, ating mapapansin, ang mga anak ng Diyos ay sinasabi nila, "Oy, ang bait mo naman. Oy, very loving ka naman. Very kind ka naman." Kumbaga, nandun yung understanding ka. Marami silang sinasabi ng mga good traits sa atin. Okay? Ano ba yun? Ganun na lang? Pinatawad mo na sila? Minsan, yun ang tanong sa atin. Bakit? Kasi ang anak ng Diyos, hindi nagtatanim ng galit. Okay? Hindi nagtatanim ng galit. Bakos, nagmamahal sa kapatid. Gumagawa ng matuwid, ito po yung 8. Gumagawa ng matuwid at nagmamahal sa kanyang kapatid. Okay? So, kapag sinabing nagmamahal, magkarugtong po yun. Nandiyan po yung pagpapatawad. Okay? Nung minahal tayo ng Panginoon, nung siya'y bumaba, pinatawad tayo. Kaya makikita nyo nung siya ay nakabayubay sa krus, kasama sa kanyang last word ay, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Okay? So, anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? So, this is number 8. Nagmamahal. Gumagawa ng matuwid, nagmamahal sa kanyang kapatid. Okay? Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng sumusubaybay, kung meron man tayong puot sa ating puso, ay ating pong iwaksi ito. Bakit? Dito makikita na tayo anak ng Diyos kung tayo nagpapatawad at tayo ay nagmamahal. Okay? Kapag sinabing nagmamahal, ito ay sacrifice. Ano sabi doon sa salita ng ating Panginoon? This is love that He gave Himself to us. Ito daw yung love na ginawa ni Jesus Christ. He gave Himself. Okay? Ibinigay niya ang kanyang sarili. So this time, ibibigay din po natin ang ating sarili to love the unlovable people. Okay? So, dito makikita. Okay? Ulitin ko lamang po ang sabi ng verse 10. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng dyablo.
Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Gumagawa ng matuwid at nagmamahal. No choice. Okay? Ang sabi ng Panginoon, love them as I have loved you. Okay? Love them as I have loved you. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Alright? Kaya, makita po natin doon sa John chapter 13. Atin lang po saglitan ang John chapter 13 verse 34 and 35. John chapter 13. Okay? 34 and 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay? Ano sabi doon? This is a new commandment I give unto you, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, that you love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciple. You are my children if you have loved one to another. Okay? Dito makikilala na tayo nga ay anak ng Diyos kung tayo ay nagmamahal sa ating kapatid, nagmamahal sa ating kapwa. Amen? Okay? Meron ba tayong natutunan? Yes. So, ngayong gabi, gusto ko lang bigyan kayo ng tinatawag na in conclusion dito po sa ating napag-aralan. Okay? Meron po tayong reward bilang mga anak ng Diyos. Diyan pa rin sa 1 John. Balikan pa rin po natin yung 1 John. Chapter 5. 1 John First John chapter 3 verse 22. Okay, verse 22. Okay. Ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Okay. So, ulitin ko po yung verse 22. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So, bilang mga anak ng Diyos, okay? Bilang mga anak ng Diyos, ano bang ating kahilingan? Ang sabi dito, tinatanggap natin ang anumang ating hinihiling sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Okay? I'm now giving you the conclusion. Okay? Nakita po natin yung kung sino yung tunay na anak ng Diyos. Ang sabi doon, gumagawa ng mabuti, sumusunod sa nananatili sa katotohanan, sumusunod sa kanyang mga utos, okay? Gumagawa ng matuwid, nananatili sa Panginoon, nananatili sa Kanya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, nagmamahal sa mga kapatid. Okay? So, ito po
ang tunay na anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ginagawa natin yung mga nabanggit ko kanina, dito po sa 1 John. Okay? You can go over doon po sa letter ng ating kapatid na si John. Sa 1 John, 2 John, and 3 John. At makikita nyo, para lalo pang mag-sink down sa ating mga buhay, sa ating mga puso. At ito po yung reward. In conclusion, kapag tayo nga po ay anak ng Diyos, sabi ng verse 22, tinatanggap natin ang anumang ating hinihiling sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulubod sa Kanya. Ano ba yung utos niya? Ito ang Kanyang utos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. So ito po yung utos ng Panginoon. Sumampalataya tayo sa utos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo. Okay? Tatanggapin natin ang ating mga kahilingan kung tayo po'y susunod sa utos ng ating Diyos. At anong kanyang utos? Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus at magmahalan po tayo. Okay? So ito po yung reward natin bilang mga anak ng Diyos. At doon sa 1 John 3:23, ito nga po ang sinabi ng ating Panginoon, sumampalataya tayo. Sa 1 John 4:6, okay, 1 John 4:6, ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. So, I want to appreciate everyone na naririyan. Ang sabi ng banal na kasulatan na aking binasa, ang nakikinig ng salita ng Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Kaya, ito'y reward sa inyo. Sinasabi ng Panginoon, kayo ay mga anak ng Diyos dahil nakikinig kayo sa salita ng Diyos. Okay? So, abangan nyo po ito every Thursday. Abangan nyo po o pag-aralan ang ating mga teaching sa channel na ito. Atin pong i-search. Why? Kasi tayo po ay mga anak ng Diyos kapag tayo po ay patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos. At kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ano ba ang promise ng Panginoon o reward sa atin? Anumang ating hilingin ay ipagkakaloob niya. Bakit? Sumusunod tayo sa kanyang utos at tayo'y nagmamahalan. Okay? Kaya, ipagpatuloy po natin na makinig. I-enjoy po natin ang pakikinig sapagkat dito natin malalaman na tayo ay mga anak ng Diyos. And the last, okay, na reward bilang mga anak ng Diyos. Dalawa lang po ang aking bibigay sa inyo. Ang reward ng anak ng Diyos. Nakita po natin kung sino yung anak ng Diyos. First part ng ating pinag-aralan ngayong gabi. And yung second part ay yung reward naman. Okay? Ano yung unang reward? Ano bang iyong hilingin, ibibigay ng Panginoon. Bakit? Sumusunod ka sa kanyang utos at tayo ay nagmamahalan. And the second is 1 John chapter 5, 10 to 12. Okay, this is the last verses na aking babasahin sa inyo. Chapter 5. Verse 10. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit, ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi ito naniniwala sa patutuo niya tungkol sa kanyang anak. Sa verse 11, at ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin
ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ito po yung number 2. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Okay? Ano ba yung buhay na walang hanggan? Ito yung buhay natin sa darating na buhay. Ulitin ko po, madalas ko po ito nababanggit, ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. Okay, temporary lamang. Kaya nga ang pinag-uutos ng Panginoon ay, magpakayaman kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi yung kayamanan sa mundong ito. Bakit? Ipinanganak kayong wala kayong dala, at aalis din kayo dito sa mundong ito na wala rin kayong dala. Okay? Kaya ano sinasabi ng ating Panginoon? Ang hinanda niya sa atin ay walang hanggang kasiyahan, walang hanggang buhay. Wala nang sakit doon. Wala na pong tayong hihilingin pa. Bakit? Yun ang ating Diyos. Ibinigay niya lahat sa atin. Makakamtan natin ang buhay na walang hanggan kapag tayo po ay pinanahan natin si Kristo sa ating buhay. Ulitin ko po yung verse 11, ang pinananahanan ni Kristo. Okay? Kapag inanyayahan mo si Kristo at hayaan mo siya ang naghahari sa buhay mo, meron kang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, makakapasok ka sa kanyang kaharian, makakapasok ka sa langit na hinanda ng Diyos. Ang kinatatakutan ng napakaraming tao ay ang mamatay sa mundong ito. Okay? Pero tandaan po natin, ayaw mo at sa gusto mo, mawawala tayo sa mundong ito. Bakit? This is not our destination. This is not our permanent place. Ang hinanda ng Diyos, yung place na kung saan, perfect place. Ang totoo niyan, mga kapatid, basahin niyo po ito, ang salita ng Panginoon. Makikita niyo, ang mundong ito ay masusunog po ito. Ang mundong ito, wala pong matitira po dito. Kung kaya't kukunin ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga anak na nalig sa Kanya. Kaya anong sabi ng Panginoon? Dito pa rin sa letter na ito, love not this world, neither the things that are in the world. Inuutusan ng Panginoon na huwag natin nakasentro ang buhay natin dito sa physical world na ito. But isentro natin ang ating mind sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, let's do our best to know Him, to serve Him, and let's do our best to really follow our Lord Jesus Christ. So, ito po yung dalawang reward kapag ikaw ay anak ng Diyos. Ano yung una? Papakinggan niya ang kahilingan mo. Ano yung pangalawa? Meron kang buhay na walang hanggan. Okay? So, I believe itong short Bible study natin ito ay nakatulong sa bawat isa. Okay? Nakatulong sa bawat isa. Nalaman mo ang tunay na anak ng Diyos at nalaman mo rin yung anak ng kadiliman o anak ng dyablo. Ang hindi sumusunod at nagpapatuloy sa pagkakasala ay anak ng dyablo. Ngunit, ang nagpapatuloy, nagmamahal, sumusunod sa Panginoon ay anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong kahilingan, tutugunin ka niya sapagkat ikaw ay kanyang anak. Okay? At ano yung pangalawa? Dahil anak ka ng Diyos, meron kang katiyakan. May tinatawag na assurance of your faith. Okay? Assurance of your salvation. Na anuman ang mangyari,
you are in Christ. Okay? Ano man ang mangyari, meron kang eternal life. Okay? So, yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. At gusto kong bigyan ng pagkakataon ang sinuman na nais ngayon magbalik loob at nagsasabi sa kanyang sarili, Panginoon, gusto ko maging tunay mong anak. I will pray for you. Okay? At tandaan mo ito. If you commit your life to the Lord tonight, you will have an assurance of your salvation, mayroong katiyakan, at anuman ang iyong kalagayan sa iyong panalangin, tandaan mo ito, tutugunin ka ng Panginoon. Bakit? Ang anak niya ay kanyang minamahal, ang kanyang anak, tunay na anak, ay kanyang tinutugon sa kanyang mga kahilingan. Okay? So I will pray for you. Sumunod ka sa panalangin ito kung alam mo sa sarili mo na hindi mo pa tiyak. Sumunod ka sa panalangin. Okay? Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Salamat sa salita mo na inalay mo ang iyong sarili para ako'y tubusin sa aking pagkakasala. Nais ko, Panginoon, na tanggapin ang ginawa mo para sa akin, ang pag-ibig mo para sa akin. Inanyayahan kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay, sa aking puso sa oras na ito. Gagawin kitang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa gabing ito, sa araw na ito, ako'y magpapasakop, magmamahal sa iyo, at susunod sa iyo. Panginoon Jesus, tulungan niyo po ako sa aking buhay. Nais ko po magkaroon ng bagong direction, ng bagong buhay. Kaya, Panginoong Jesus, samahan niyo po ako, gabayan niyo po ako habang ako'y nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na ibinibigay niyo sa sinumang nagbabalik loob sa inyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. And I will also to pray for those who participated dito sa Bible study na ito. Keep on sharing this message. Okay? Because I'm trying very hard to please God, and let us also try our best to serve the Lord by sharing the messages na nandito sa channel na ito. Bakit? Mahal sila ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon? Mahalin natin ang ating kapwa by sharing the good news. And this is the good news. Okay? This is the good news. Higit pa sa milyon ang iyong bibigay sa iyong kaibigan. Higit pa sa trilyon ang iyong bibigay sa iyong kaibigan. Bakit? Sila'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? At mangyayari, magaganap din sa kanilang buhay ang kalooban ng Diyos. Okay? So I will pray for you for our closing prayer. I pray, God, for those who are watching this live telecast. I ask you, Lord, to open the windows of heaven and abundantly bless these people. Father in heaven, you know their prayer request. I ask you now, Lord, to grant their desires, to grant their request in the name of Jesus Christ. For those who are in bed, sick in bed right now, I ask you, Lord Jesus, to miraculously heal these people in the name of Jesus Christ. You promised, Lord, that if we believe in you, if we have faith in you, there's nothing impossible to us. So I declare, God in heaven, grant, O God, all their desires, all their prayer requests in the name of
the Lord Jesus Christ. And Father God, I am praying, Lord, as we have just recently studied your word, Lord, that they will just remain in you. They will follow you. They will continue to live in holiness, in righteousness, because this is the evidence that we are your children. So in the name of the Lord Jesus Christ, thank you, God, for blessing these people together with their respective families. Thank you, Father God. Thank you, Father God, for granting these petitions, this request. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody say, Amen, Amen, and Amen. See you next time. God bless you all. I love you with the love of the Lord. Bye.